Yo, good day mga ka-CB Gabi Vlog. Welcome back again to my channel. So ngayon guys, ngayon na naman ako nakapag-vlog. So ito guys, upload ko tong video na to para dun sa nag-comment kay Sir. Ayan, yung comment ni Sir na tutorial daw kung paano mag-hatch ng BBS step by step at paano ginagawa ko pag sumusobra yung BBS. Hindi ko alam kung sumusobra ba sa luto or sumusobra sa bigay sa Gapi. Pero ito sir, pakita ko muna sa sir kung paano ako nag-hatch ng BBS. Ito sir, actually nagawa ko na tong video na to sir sa mga luma kong upload So, ito sir, ulitin ko para sa sir, sana mapanood. Ayun sir, ganito lang una sir. Dapat meron kang BBS hatchery. Kahit naman hindi ganito boss. Ito kasi ginawa ko lang to, DIY ko lang to. At napapanood ko lang dito sa mga ibang keepers dati. At ayan, ginawa ko. So, na to 1.5 na coke. Binati ko sa ganyan, tapos binutasan ko yung takip, tapos na glue stick, tapos nilagyan ko ng hose sa ilalim. At siyempre dapat may pump ka sir, kasi pag wala kang pump, hindi ma-hatch yung BBS mo. May na-hatch naman ng konti sa mga no pump na hatchery, pero konting-konti talaga, hindi kagaya na pag merong aerator, talagang hatch lahat. Ayan, ganito sir, dapat may ganito ka muna sir, meron kang hatchery ng BBS mo. And then, siyempre, hindi mawawala dito yung rock salt. Ayan. Bossing rock salt. Hindi talaga mawawala yung rock salt. Tapos, ayan. Hindi ko alam kung sino yan. Kasi yun, sir, dapat di ka mawawalan ng rock salt. So, una natin gagawin, sir. Siyempre, dapat meron ka rin ganito. Ayan. BBS. So, yung gamit ko yung Aquamaster BBS buhay. Ito. Nabibili ko lang to bossing sa Shopee. So, pa 20 grams ako kasi medyo mahal to. Medyo mahal talaga ang BBS sa atin. So, wala tayong magagawa. Bulupi tayo pag bumili tayo ng lata-lata na ito. So, ito, sir. Ganito. So, unahin muna natin, sir, yung rock salt. Siguro sa mga rock salt, sir, maglalagay ka ng ganito. Unless kahit mga, 1 tablespoon o isang kutsara ng asin. So, pwede na yan. Tapos, depende, sir, sa dami ng luto mo ng BBS kung kano rin kalalim yung level ng tubig mo. Sa akin kasi nasa ganito, sir. Nasa isang tangkal din. So, ayan. Ganyan yung tubig ko sa isang tangkal bossing. Tapos, ayan sir, pakita ko lang. Buksan ko lang tong asin. Hindi ko bubuksan to ng isang kamay Wait lang bossing. So, ito na bossing. Ayan na, nabuksan ko na. So, wala tayong kutsara. So, ito na yung ginagamit ko Ito rin nilalagay ko sa mga tangko pa nag-water fish ako. Siguro mga 5 ganito. 1, 2, 3, 4, or siguro mga isang kutsara na yung bossing. Ayan. Yan nilalagay ko boss. Unahin may rock salt para umano agad dito sa tubig. Tapos siyempre ito bossing. So wait lang, kuha rin tayo nito. At konti lang ako maglagay kasi konti na lang yung gapi ko ngayon. So konti lang din yung i-hatch ko boss. Depende sa dami ng gapi mo boss kung ilan yung i-hatch mo. Kasi yung ganito kadaming BBS, halimbawa ito, puno na ito. Madami na yun bossing. Pag na-hatch, madami na. So kung may mga fry ka lang ng 2 batch, sobra-sobra na yun boss. 2 araw na yun tatagal din. So, ito sir, pakita ko, kuha lang ako ng BBS. Wait lang. Ito, bossing. Ayan, nakuha na ako ng BBS. So, siyempre, bossing, pag nakakuha na ng BBS, nalagay mo na rin yan. Ayan. Ayan. So, ganyan lang, bossing. Ganyan lang kasimple hatch ng BBS. So, ayun, bossing, pinakita ko sa iyo step by step. Ayan, kailangan mo ng hatchery. Ayan, DIY hose, pump, tapos kung wala naman, kung hindi ka makagawa na ito sir ng DIY na hatchery ko, meron naman nito sa Shopee na bibili, nasa mga 120 yun. Talagang meron ng hose yun, may kabitan na. Ako sir, mas okay na sa akin yung ganito. Buwan na lang ako. Tapos ayun bossing, kung anong oras, halimbawa alas 12 mo hinatch yan, halimbawa alas 12 ng tanghali, kinabukasan din ng alas 12 ng tanghali, hatch na yan. Itong sa nabibili ko sir, kasi merong mga BBS na matagal mag-hatch. Pero malalaki. Pag na-hatch, malalaki yung size ng BBS. So, ito, mga pang-fry to. Tapos, pag nag 2 days sila, lumalaki rin sila. So, ayan. At kinoconsume ko lang to, sir, ang BBS ko, sir. 1 to 3 days. Dapat ika 3 days. Nakonsume na, napakain na lahat. Kasi, namamatay din yan at nabubulok. At, mahirap na pag nakain ng gapi natin yan. So, ayun, sir. Ito yung, video ko. Ayan, sana mapanood mong bossing. Ginawan ko na. Nagawa ko na to dati bossing, inulit ko lang ulit para yan. Para sa mga newbie. At marami rin newbie din talaga na gusto
patch ng BBS. And then yun guys, update tayo sa ating mga gapi. Ayan guys, yung ABT natin guys, so pansin nyo na ba guys yung size different niya? Ang laki na, 'di ba? Ang bilis niya lumaki dito at hiyang na hiyang niya tong nasa 3.7 gallon to kasi divider, naka-divide sa apat na 15 gallon. So, di ko sure guys, alam ko 3.7 gallon to. Malaki sa 2.5 kasi mas mataas. Pero yung haba, same. So, ayan guys, ito rin yung full gold natin. Ayan na binibreed. Sana mabuntis na tong female at mukhang hindi pa. Ito naman, ABT na, ayan, pinapalaki ko muna. Ito yung sasalang ko ng breeding. At ito yung malaki nating P-dirt. Sinalang ko na rin ng breeding. Bilangga ko dito sa mas bata. Mas bata ito eh. Ay, hindi pala mas bata. Ito, kabatch na ito. Ayan, sila na lang inatira sa batch. Sila kasi napili kong iiwan. Ginawa ko ng breeder. Kasi ito guys, ito naman yung mga natin dito. Ito naman yung mga for grooming. Ayan, so matagal-tagal pa to. Hindi naman totally grooming guys ha. Ulitin ko, hindi ako expert. Hindi ako sumasali ng show. So, hindi yan totally pang grooming. Ano lang, inisa-isa ko lang para gusto ko mabilis yung pagka-develop ng ears nila at yung size at yung color. Yung coloration. So, ayan guys. Dito guys, ayan. Siyempre, naubos na talaga yung mga gapi natin. Dito, tatlo na lang. Yung sa mga nagmo-molting pa natin, dito yung mas medyo maliliit. Inihiwalay ko kasi sila per size. Kasi minsan sa batch, may mas naiiwan na size, may mga naiiwan na size na male. Sa kanila, bawa 60 pre yung napadrop mo. Yung iba talaga nadidelay nung size. So, dapat, inihiwalay-hiwalay din para umabol ng laki. So, ayan. Nasa to, sobrang laki. Ikukuha na rin nito bukas, 14 or 15 kay si Sir Bry. So, ayun, mag-walk-in siya dito. So, sa kanya yan, tinatabi ko sa kanya yung full gold, yung molting na yan, yung ears na yan, 24K gold. At ito naman, akin na to. Ito na lang yung mga natira sa mail ko. At ito rin pala, itong mail na to, kukunin pa na niya yan eh. Yung napakagandang mail feeder na yan. Sobrang round tail yan, at ang platinum yung sobra guys. Ayan. Dito naman guys sa ABT, ayan, mababawasan ng isa at pupunta sa isa nating buyer. Sinasabi ko pa naman na not for sale yan, pero malakas sa akin si Sir. So sige, bigyan natin ng isa at makaparami ko rin naman to. Iniingatan ko lang talaga itong mga ABT natin. Dito puro pastel, ayan, puro pastel male. Di ko alam kung kailan ulit ako makapag-breed ng pastel male kasi wala pa akong nakikitang maayos na female. Yung female ko na isa doon, hinayaan ko lang doon sa kasama ng mga full gold. Ito mga full gold din to. Yan, mga pamolting. Yan guys. Ganda diba, mga gold na sila. So ito yung mga female nyan. Ito yung mga female nyan guys. Ayan, malalaki na rin yung mga female. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan, malalaki na rin yung mga female. Ito na lang yung mga first sale sa female. So nauubos na rin, may mga kumukuha na rin. May mga bigla-bigla na nag-walk-in, nag-chat. So ayun, napagbibigyan ko naman. So ayun guys, paubos na rin ang full gold natin, kaya kailangan ko na rin ulit mag-breed na ito. So baka kumuha ulit ako ng pang-cross dito sa gold natin na mga big size female. So punta tayo sa mga reserve tank natin, sa mga reserve tab na merong mga reserve female natin guys. Ito guys, kamustahin natin itong mga reserve female natin. May reserve dito ng dalawang tuxedo kayo na may red cap at 3 P-dirt. Yung isang P-dirt dito, pregi na yun eh. Alam ko, inalis ko to at binalik ko na dito para hindi siya ma-stress. Pag natusok na guys, ganun na gagawin ko. Ialisin ko na, babalik ko na sa tab para hindi ma-stress. Kaya ako na siya dito mag-drop. Yun na yung gagawin ko guys. Kasi nai-stress din talaga yung mga female natin kapag once na sasagad sila doon, tumatagal sila sa male. Kahit pregi na tinutusok pa din. So, nai-stress. Feeling ko ganun din yung So, dapat na pagpapahinga talaga. Ito pa rin sila. 9 pieces pa rin to guys na female ko na ABT. Ayan, pinapalaki ko to. 9 to. Yung pantay nandun sa may maliit nating grooming breeding tank. Kasi ito guys, 3 female to. Ayan, 3 bang female dito. 3 na lang yung P-dirt ng female dito kasi nga may mga kumuha na guys. So, ayun. Naubusan na tayo ng gapi. Ito na lang yung P-dirt fry ko at sana maganda to, kalabasan. Dito pastel. Then, punta tayo doon sa kabila guys. Tapos ito naman guys, sobrang ganda talaga. Nagagandahan talaga sa mga female na to. Ayan. Ayan, nagpas na sila 1 month. Nasa 1 month and 3 days na sila.
Ayan, pero ang ganda, hinabol nila yung size ng mga ano ko, mga iba kong female. So gusto ko tong batch ng female na to. So walang tapon. So ayan, papalakihin ko to. At ang bibilis nila lumaki. Ganun kasi yun guys, kapag okay pa yung pag-breed mo sa may ano, mabibilis yung laki, mabibilis yung sizing. Yung sizing tuloy. Yung size guys, ayan, mabibilis sila lumaki yung size nila. Kasi ito naman yung mga koy natin dito. Yung female ko dito non-cap. So ayan, inayaan ko lang. At maglalabas pa rin naman talaga ng mga with cap yan na fry, panigurado, sure ako dyan. So, ayun lang guys. Ito lang yung update natin for today. Yun nandun guys, wala namang pinagbago. Pastel yun nandito. At feeder male yun nandito, mga 5 piraso. Tatlo yun nandun, ay dalawa yung female feeder doon. At ayun guys. Yun lang yung update natin ngayon guys. Ay, nandun pa pala. Sorry guys, yun nandito. Silipin natin. Yan, mga full gold reserve ko. Lalaki na guys. So, akin to guys, reserve ko to. Gagawin ko yung breeder suit. Dito pastel, 4 na female pastel. So alisin ko sila dito. At i-reset ko tong tank to kasi green na green. Hindi ko na sila makita, hindi na nila makita yung pagkain. Baka na-pollute na to. So ayoko ng ganito. Tatanggalin ko to guys. So yun lang guys. Pinakita ko paano mag-hatch at nag-update ako sa mga gabi natin. And yun lang guys. Thank you sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta. Lalo dyan sa GC ko, sa lahat ng members ng CB Gapi Vlog na group chat ko. At thank you so much sa inyo guys sa suporta. And yun guys, kita tayo sa next vlog.